Mabuting araw po. Ako po si Enrico Asuncion ng High 3A at ito ang aking review tungkol sa libro na Dekada 70 ni Luwalhati Bautista. Ang Dekada 70 ay tungkol sa pamilya ng mga Bartolome. Sila ay nakatira sa Maynila noong panahon ng Batas Militar. Ang Pilipinas noong ay hawak ni Ferdinand Marcos. Siya ay ang Commander-in-Chief. Sa nobelang ito, iba't ibang pangyayari at iba't ibang idea at aral ang maidudulot sa librong ito. Isa sa makikita natin ang mga stereotipo sa pagiging Marxismo, Feminismo at Post-colonialismo. Ang mga stereotipo na pinapakita ni Bautista ay hindi maganda at kaakit-akit at kailangan ito maayos. Isa sa mga stereotipo ay ang pagiging Marxismo. Ang pagiging isang Marxismo na komunidad ay dapat pantay lahat sa isa. Isa lang ang social class dapat. Sa panahon noong hindi pantay ang mga tao, may mga taong mas makapangyarihan at mayroon mga taong sobrang naghihirap at walang kalayaan. Naghihirap at nagdurusa ang mga tao sa kamay ng mga militar. Dito makikita natin na hindi present ang Marxismo sa lipunan noon. Kaya lumaban ang mga aktivista noon sa gobyerno para magkaroon ng kapantayan. May iba kasi mas mataas sa social ladder at ang iba mas mababa. Inaabuso ng gobyerno ang mga tao at kinukuha nila ang negosyo nila katulad ng Meralco. Ang abuso ay makikita noong binabaliwala lang nila ang mga buhay ng tao. Walang pakialam ang mga militar sa mga buhay ng mga tao na tingin nila mas mababa sa kanila kaya nagtutorture sila ng mga tao. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay isang democratic na bansa. Ngayon, mas mayroon karapatan ang mga tao. Nakakaboto sila at pwedeng silang magpa-voice out ng mga gusto nilang sabihin. Ngayon, hindi na rin abuso ang mga militar sa mga tao at hindi na sila sobrang brutal katulad ng dati. Ang ikalawang stereotipo na makikita ay ang feminismo. Ang tauhan na ginamit ni Bautista para ipakita ito ay si Amanda, ang nanay ng mga Bartolome. Ang feminismo ay ang paggusto ng pagiging pantay sa mga lalaki, na pantay ang lalaki at babae. Walang mas higit o mas mababa pa kaysa sa isa't isa. Si Amanda ay ang nanay ng mga Bartolome at asawa ni Julian. Si Amanda ay hindi makapagsalita para sa sarili niya at ilang beses hindi niya kayang kausapin si Julian dahil alam niya na baliwala lang ang tingin ni Julian sa sinasabi niya at baka magalit pa siya. Nakikita natin dito na ang kababaihan dati ay takot sa mga lalaki at tingin nila na mas makapangyarihan ang mga lalaki. Natatakot sila mag-voice out ng iniisip nila dahil alam nila na hindi pantay sila sa mga lalaki. May isang pangyayari sa nobela kung saan nagustuhan ni Amanda na maging kapantay sa kanyang asawa. May isang parte sa nobela kung saan sinabi ni Amanda na gusto niya magtrabaho dahil may nakita siyang ad sa dyaryo. Gusto niya magtrabaho hindi para kumuha ng pera, pero para maramdaman niya na kailangan siya talaga ng kanyang pamilya. Ngunit nagalit si Julian noong sinabi niya sa kanya dahil akala niya na hindi sapat ang ginagawa niya para sa pamilya nila. Sinabi ni Julian na siya lang ang magtatrabaho at kaya niyang isustain ang pamilyang ito. Palagi pang sinasabi ni Julian na it's a man's world, na lalaki lang ang rason kung bakit umiikot ang mundo. Ang pagiging feminismo ay makikita pa rin sa kasalukuyan ngayon. May ibang parte pa rin ng mundo kung saan naaabuso pa rin ang mga babae kaya mayroon mga feminismo na lumalaban. Isang halimbawa ay mga babae sa Middle East kung saan naranasan nila ang mga acid attacks. Ito ay ginagawa ng mga lalaki sa babae doon kung may mali silang ginawa o hindi sumusunod sa kanila. Mas pantay ngayon ang mga lalaki at babae, ngunit may ibang parte pa ng ibang bansa na kailangan itong ayusin. Ang huling stereotipo na makikita ang post-colonialismo. Maraming epekto ang nadadala nito. Isang halimbawa ay ang pagdating ng mga Amerikano. Pinatingin nila sa atin na mas mataas sila, na mas makapangyarihan at pinakita rin nila na mas maganda o mas kaakit-akit ang mga produkto galing sa kanilang bansa kaysa sa mga produkto galing dito. Ang tawag dito ay colonial mentality at ito ay naiwan dito sa atin kahit umalis na ang mga Amerikano. Makikita ito sa libro. Nakikita natin na ang mga tauhan sa libro, kadalasan pinipilit nila magsalita sa Ingles na pinipilit nila sa kanilang mga pangungusap. Makikita rin to na gustong sumali sa Navy si Isigani dahil kaakit-akit raw ito. Mas mabuti at mas maraming pera kaysa sa Navy dito. Sabi rin ni Jules sa isang kabanata na lahat ng excess na produkto o mga hindi na kailangan ng ibang bansa ay tinatapon lang dito sa Pilipinas at ang mga Pilipino ay nag-aakala na mabuti ito
at tinatanggap nila. Sa panahon ito, makikita pa ang post-colonialismo sa ating bansa. Maraming tao ay mayroon colonial mentality pa rin. Kaya maraming bagong negosyo na galing ibang bansa ang nagtatayo dito. Bagong restaurant ang isang halimbawa. Marami ring tao ang nag-iisip na mas mabuti kung gawa sa Amerika. Halos lahat ng tao ay gumagamit ng Ingles dahil ito ang nagiging base ng katalinuhan at ito ang tinatanggap ng lipunan. Sa dekada 70, marami akong natutunan tungkol sa lipunan noon at ang sitwasyon dati noong nagkaroon ng martial law. Pag nabasa mo ito, makikita mo lahat ng nangyari sa Pilipinas noong nagkaroon ng batas militar at makikita natin yung malaking pagbabago ng ating bansa ngayon. Ang mga Pilipino ay lumaban para sa kanilang bansa at para sa kanilang kalayaan at nakipaglaban sa militar at gobyerno na inaabuso sila. Matututo ka ng maraming aral at idea kapag binasa mo ang dekada 70. Itong nobela ay nagpapakita kung paano umaasenso ang Pilipinas at nagpapakita kung gaano kalakas ang mga tao at ang puso ng Pilipino.